O mga BFF friends, yan yung tip ko sa inyo. So, kung kayo talaga ay naha-high blood at super high blood ang taas ng high blood nyo, so may solusyon na tayo. So, ako, nagpapasalamat ako sa nagbigay din ng tip na to, ang aking kumpare ni si Paring Romero Reyes, na kapag siya daw ay tumataas ang BP 160, o to 150 ay naglalaga siya ng dahon ng gayabano at saka bayabas at saka tanlad. So, dahil ako naman ay may mga tanim na gayabano, bayabas at tanlad, so, the best thing na kailangan talaga, huwag tayo maniwala sa sabi-sabi hanggat di natin to ginagawa, di ba? O kayo man to see is to believe. Pero, wala namang masama sa kanya sinabi. So, nung nag-150 ako, 160, naglaga talaga kami at tinry namin at talaga naman pinakuluan namin maigi, hinugasan maigi yung dahon ng gayabano, dahon ng bayabas at tanlad. So after naman pakuluan ng 1 cup of water, ay dahil isa ako lang yung iinom, so ganun lang, at brown na brown siya. So dahil medyo matabang siya, may honeybee kami, nilagyan namin syempre ito ng honeybee. Ito yung honeybee Jaran! Ito yung honeybee na inihalo natin dito sa ating tea. So, ito ay pwedeng hot tea at pwedeng hot cool tea. So, kapag cool tea naman, sa tanghali o hapon gusto nyo uminom nito for relaxing, kailangan meron kayong lemon. So, i-display natin syempre dito. Kailangan maganda ang ating baso, kupita, para medyo social na social ang dating mo. Akala mo sa restaurant ka umiinom. Diba? Kahit nasa bahay ka, pwede mong pabonggahin ang iyong mga glass, baso. Total naman, doon lang ba tayo magka-class pag nasa restaurant ng mga Chinese food? No. Kahit nasa bahay ka, bumili ka ng mga ganun kupita at ikaw ang gagamit. Ikaw na rin na mag-urong para hindi mabasag. Huwag mo nang iyasa sa mga mag-uurong na iba at baka mabasag. So, kasi mahal nga. So, syempre, bumili ako ng lemon. Kailangan kasi natin ng lemon para peel na peel mo. At with vitamin C ang lemon. O, diba? So, kanina nag-BP kasi ko 130 over 85. So, medyo mataas na yung 130. Usually, hindi normal yon. Ang kailangan normal ay 110 o over 80, ganyan, 120 o over 80, ganyan, o 105 o over 85, 80, 80 plus, huwag lang yung mag-over. Ay, naku guys, ikukwento ko sa inyo, nadala ko ng ospital dahil ang BP ko ay 177 over 102. So, nagsuka ako talaga at liyong-liyo ako para ako nakakita na ng ulap na nagdilim yung paningin ko para akong nasa alapaap. So, after that, nung dinala ako sa emergency room, nagsusuka ulit ako sa ospital. So, ang BP ko pala doon, noong time na nasa emergency na ako, ay 180 over 110 o something 120 ganyan o 110. Mataas yun. At yung nurse sabing ganun, talaga mamang ganyan yung BP mo. Inulit niya ulit ng take 2 dahil hindi siya makapaniwala dahil ang lakas ko daw. So, by the glory of God and by the prayer talaga, the best key of talaga is prayer. Prayer is the key of everything na talagang God ay kikilos. So, kahit nag-pray na tayo, we need to go to hospital pa rin dahil we need to take a medicine. So, ang ginawa sa akin ng doctor doon for emergency ay binabaran ako sa dila. Yung binababad sa ilalim ng dila para bumaba agad yung BP. And then, glory to God, after 30 minutes emergency, nakahiga doon, pahinga, nag-BP ako ng 135 na. Kasi 180 So, naging 135 na. And nag-over 85 na rin. So, sabi niya, nung una, pinapirma ko ng waiver dahil sabing ganun, hindi daw ba ako pa-admit kasi critical na raw yung 180. So, 180 is almost pa-mild stroke ka na. So, you can imagine na talagang kumilos si Lord dahil, and glory to God, hindi ako na-confine o na mild stroke. So, sabi niya, God is good. Sabi ko naman, all the time. Ayun,
Pinauwi ako sa bahay, so you need to rest, sabi ganon. Ano po ba, Doc, ang bawal para ma-maintain ko na hindi na mag 177 o 180 ang aking dugo? So, sabi niya, make it sure, mahilig ka ba Eka sa coffee? Every morning, you drink coffee? Yes, Doc, every morning I will drink coffee. Black coffee and then with coffee mate. Hindi na black coffee yun. Kasi may coffee mate na. Actually, hindi ako talaga mayroon ng black coffee. We need coffee mate. So, and then white sugar o segunda. So, sabi nung doc sa akin, ito yung mga bawal sa'yo at huwag mo na itong iinumin o kakainin. So, binangalawal niyang una sa akin is coffee. So, ngayon, ang aking tea ngayon ay yung herbal na, yung dahon ng gabano, dahon ng bayabas at tanlad. At eto nga yun. So, ito yung pwedeng drink mo sa yung kung gusto mong malamig, nakaganito. At kung gusto mo namang hot tea, yung naka-mugs. Yeah. Then ngayon, sabi niya, ano pa ba usually ang kinakain mo? Kasi actually, ang nakakapagpamatay talaga sa mga high blood, yung matitigas ang ulo. Yung bang bawal na, kakainin pa. So, di ba meron nga nag-vlog, high blood na siya. Ipinagmalaki pa niya sa vlog niya. Kinain niya isang buong baka. One day after, mga 3 days lang, namatay na siya. Condolence po. Kasi pag tayo high blood, huwag na natin ipagmalaki na kaya pa natin. Kaya natin, pero akala mo kaya mo, pero hindi. Marami kasing tao na akala mo kaya niya, pero hindi. So, hindi niya na kaya, namatay na siya. Kasi high blood ka, tapos kakain ka ng isang malaking ulo ng baka. Do you think mas powerful ka pa? No, ayaw din ni Lord ng matigas ang ulo. You make, nga, obedience, need the faithful obedience. All the people, we need to obey the doctor, yung restriction ng doctor, kung ano yung bawal, you can do it, wag bawal mag-English. Hindi, bawal mag-English pag nautal ako, pag-English talaga. Pero sarap mag-English. Actually, you don't eat. Kapag bawal, it's bawal. O, di ba? Matigas kasi ang ulo. Katulad nung halimbawa, allergic ka sa manok. Ay, ako, allergic sa manok, hindi na ako kumain ng manok. Bakit? For almost 5 years, 6 years, hindi ako kumain ng manok. Buhay ako. Kasi 3 times ako na-confine sa pagkain ng manok. Unang-una ko kinain kadiretang manok na na-confine ako, na-oxygen ako, nagka-allergy ako buong katawan, at muntik na ako mamatay sa kalderetang manok. So, after na ganon, hindi na ako umulit, pero after 2 years, inulit ko naman, kumain ako ng Andox. Baliwag, basta yung mga inihaw, yung baliwag o Andox na inihaw, na ulit ako, nadala ulit ako sa ospital. Di antigas ng ulo ko, 2 beses na. Naku, kasi tinatry ko, baka doon lang sa kalderetang manok ako allergy. Hindi pala sa luto yon, sa lahat ng klaseng luto ng manok. So after Andox at baliwag na inihaw, nadala ulit ako ng ospital. And after another 2 years, pinagpalibang ko ulit yung pagkain ng manok. Nagluto naman itong aking kasambahay ng tinolang manok. So lutong bahay yon, kinain ko, nadala na naman ako sa ospital. So, sabi nga nung doktor, isang ospital lang naman yung pinupuntahan ko, yung Sacred Heart Malolos. Ang sabi sa akin, huwag matigas ang ulo mo, mabubuhay ka naman ng walang manok. So, and glory to God, di na matigas ang ulo ng inyong BFF friends. Kaya kayo, huwag matigas ang ulo kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal. So, ngayon, pinagbawal sa akin yung ice cream. Kasi gawa ng ice cream, homemade ice cream, mango ice cream, avocado ice cream, chocolate ice cream. Lahat ng ice cream ginagawa ko. Pero ngayon, gumagawa ako, pero hindi na ako tumitikim ng ice cream. For my family only lang, o kapag may okasyon, homemade ice cream, gawa pa rin ako. So, yun. Hindi na ako nagpupumilit na mag-ubos na 1 tasang ice cream. So, ganun lang. Be obedient sa lahat ng bagay. Bye-bye mga BFF friends. Please follow me, Winona Activities, my YouTube channel, and my FB page, Winona Abatino. I hope nagustuhan nyo ang aking tip for the high blood
people. Love you all.